What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan para sa isa namang reaction video at komentaryo at ating pag-uusapan mga kababayan. Ito pong tila pagbasag, no, o pagsupalpal dito po sa mga DDS mga kababayan. At isa na nga po dyan, no, ito pong pagbasag din sa mga sinabi, no, neto nga si VP Sara na di umano kinidnap daw o ng mga kamag-anak po, no, neto nga si dating Pangulong Duterte na kinidnap daw ang kanilang ama dahil illegal daw di umano, no, yung pag-aresto daw, no, dito kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. At yan po, no, ngayon ay maliliwanagan tayo, illegal nga ba o hindi yung paghuli dito kay dating Pangulong Duterte dahil sinasabi nila na wala daw pong arrest warrant. No, dapat daw po may arrest warrant muna bago hulihin ang dating Pangulong Duterte. Ito po malinaw, no, na ipapaliwanag ng isang abogado, mga kababayan, kung ano, no, kung ano ba ang pwedeng mangyari, no, sa mga ganyang cases base po sa ruling, no, ng ICC mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Na mga reklamo sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Good morning po mula po sa Pilipinas. Welcome back po Attorney Gilbert Andres, isa po sa mga abogado ng mga EJK victims at ang Executive Director ng Center for International Law o ang Center Law. Good evening dyan, Attorney. Good morning po mula dito. Welcome back. Salamat po. Good morning, Christian at Victoria mula sa the Netherlands. Maraming salamat po ulit, Attorney. Sir, hingi nga po kami ng update at yung isa sa mga tama po ba nangyari ay na-file na yung DCC o Document Containing Charge. Ito yung formal na, ito yung papel na may formal na sakdal laban kay Pangulong Duterte. Tama po ba? Ano po ba itong kahalagahan ng papel na ito? Oo, tama ka, Victoria. Na-file na po yan ng Office of the Prosecutor. Bagkus kung tingnan po natin yung website, hindi pa natin mababasa yan, Kasi naka-redact po yan, yung public version po niyan, kasi mayroon pong mga security risks, sa mga pangalan pong nakasaad man doon kung meron man po. Kaya ipapalabas na po yan kung naka-redact na po yung mga pangalan pong kailangan pong protectionan. Pero ano pong ibig sabihin nun, Attorney? Pakipaliwanag lang po sa publiko. Bakit ngayon lang i-file yung document containing charges po? Bakit hindi siya i-file noong unang pagsalang po ng dating Pangulo dyan? Oo, ganito, Christian, nabaliktad sa sistema natin. Kung i-reviewin natin yung Philippine Domestic Criminal Procedure, una muna nagpo-file ng information sa sa korte, tapos yung judge po ng korte. Ito mga kababayan, para mas maliwanagan tayo, no, dahil nga ang sinasabi, no, ito in-explain dito. Sabi po nun sa kabilang parlor mga kababayan, no, illegal daw yung paghuli, no, sa dating Pangulong Duterte kasi sabi nga nila, no, dapat merong meron mo lang kaso, may mga charges, tapos merong warrant of arrest, no? Bago hinuli ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito ine-explain, no? Pinapaliwanag dito mga babayan na po pwede pala yung ganung sistema. No, basta pumapasok po siya, no, doon sa mga ruling ng ICC, no, yung mga kaso na 'yan. No, i-explain po dito yan mga kababayan, no, dahil ito sasagutin nila o sasampalin ng ICC mga kababayan. No, yung kanilang mga pinagsasabi. No, dito sasabihin mga kababayan, no, ipapaliwanag dito na po pwede palang hulihin ang dating Pangulong Duterte o kahit sino pa man, no, kahit wala pa pong kasong na-i-charge mga kababayan. At kahit yan po inaasikaso pa lang, no, yung mga charges, no, sa isang individual, no, nasasampahan ng kaso. Basta papasok po, no, doon po sa mga rulings ng ICC. So ito mga kababayan, no, panoorin natin itong paliwanag na yan. Procedure,
una muna nagpo-file ng information sa, ganito Christian, nabaliktad siya sa sistema natin. Kung i-reviewin natin yung Philippine Domestic Criminal Procedure, una muna nagpo-file ng information sa, sa korte. Tapos yung judge po ng korteng yun, mag-i-issue po ng arrest warrant at arestado nga yung isang accused based sa arrest warrant. Sa ICC naman po baliktad. Oo, nag-a-apply for arrest warrant, tapos nag-i-issue ng arrest warrant at yun nga, inaresto si Mr. Duterte based on the ICC arrest warrant at saka po mag-file ng document containing charges. So, ito po ang equivalent po nito sa Philippine Domestic Criminal Procedure ay yung information. So, bakit later on siya? Yun kasi nakasaad sa Rome Statute, Tapos, nauna arrest warrant kasi kaya ang konteksto naman nito, international crime kasi Oo. So, nasa iba't ibang parte po ng mundo, yung mga suspect, ng mga accused. Kaya, ang arrest warrant po ay para ma-satisfy yung ICC or talagang ma-fulfill yung conditions na nandun nga yung suspect na nasa kustodiya ng ICC. Kaya ngayon po, final. Kasi ngayon lang po talaga yung deadline. In fact, when I say ngayon, that's July 4, last Friday po. Kasi dito sa atin, di ba, partner tsaka attorney, kailangan mo na may naisampa kang kaso sa korte at ang korte ang mag-uutos na maglabas ng arrest warrant. Iba pala ang sistema dyan sa ICC, kabaliktaran. Po siya. Tapos ito na po yung talagang formal na sampa laban kay Mr. Duterte. Malalaman po natin yung 4 na sulok kung ano po yung mga krimen na talagang sinampa kay Mr. Duterte. Alam po natin ang broad ang broad charge lang na crimes against humanity sa ilalim po ng Article 7 of the Rome Statute. Hindi po natin alam kung ano po yung napaloob sa crimes against humanity na yun. Kung murder lang ba na yun pong na-issue, na arrest warrant, it's for murder, or idadagdag din po ba ng Office of the Prosecutor yung tinatawag na rape and other sexual and gender-based violence? Kasi marami pong nangyaring ganun dun sa Tokar at sa war on drugs. At sinama din po ba yung imprisonment on arbitrary grounds? Kasi marami din po, hundreds of thousands po ay arbitrarily detained po under the war on drugs. At kasama din po ba yung torture or other inhumane acts po. So, dyan po natin malalaman sa DCC or Document Containing Charges. Okay, so makaka-apekto yan, sir? May epekto sa ebidensya, sa arguments na pwedeng ilatag once na malaman kung ano talaga yung specific na charge? Yung kanyang consequence talaga, Victoria, ito po yung mag-define kung ano yung kailangan pong i-present ng mga evidence ng prosecution dun sa confirmation of charges sa September 23. Ito po yung mag-define kung ano pong sino pong mga witnesses, anong mga dokumento, ano pong mga digital evidence ang i-represent. At ito din yung basehan ng defense, kung ano ang kanilang mga defense na ihahanda. At ito po ay reference din ng mga biktima para malaman kung sino po yung mga biktima na pasok po at pwede pong sumali bilang victim participants or sa victim participation po. So, mahalaga po yung DCC na to kasi ito po ang mag-guide sa korte, sa OTP, sa defense, at pati na rin po sa mga biktima ng war on drugs. Ayun. So, sir, maganda na nalinaw niyo yan. So, may ganun pala siyang epekto. Doon naman, sir, sa desisyon na huwag i-disqualifika yung dalawang judge, sina Alapini Ganso at si Flores Liera. Ano po ang inyong reaksyon bilang kayo ay abogado nga ng mga biktima? Victoria, syempre we're quite relieved, natutuwa po kami at talagang binasuhan na po, na-reject na po ng plenary of judges itong application for disqualification na final ng defense. Kasi kung tingnan mo naman talaga, basahin mo yung decision po ng plenary. And we say plenary po, ito pong lahat ng mga judges po ng ICC from pre-trial chamber to trial chamber hanggang appeals chamber po. Talagang may basihan naman po talaga para ibasura. Kasi naibasura na mga kababayan.
nagre-request kasi sila no na tanggalin o i-disqualify yung dalawang judge mga babayan dahil sinasabi di umano no ng depensa na magiging bias daw yung dalawang judges na yon. Ngayon, ibinasura yan mga babayan. Talagang makikita natin dito no na naghahanap talaga sila no ng maraming butas mga babayan at lahat naman ng kanilang mga ginagawa ngayon no nahaharang kaagad no o kung di man nahaharang mga babayan nasasagot no at yung iba nga hindi na pagbibigyan yung kanilang mga request no talagang mukhang magtatagal na si dating Pangulong Duterte doon po sa ICC mga babayan Magiging implikasyon po kung hindi po ibinasuha nag-decide lang based on a judicial power and authority pwede namang pa-recuse hindi naman siguro logical yan kasi it's just an exercise of judicial power and authority under the Rome Statute. Kaya buti na pong binasuha po ng plenary of judges. So yan, attorney, ay hindi na maaaring i-apela pa ulit ng panig po ng dating Pangulo. Final na po yung desisyon na yon. Well, almost useless na yung mag-appeal di ba? From a very practical standpoint, Christian, kasi plenary of judges na yun So ano pa bang ibabago nun? At unanimous yung decision, and I want to also emphasize, hindi po kasama yung dalawang judges sa pag-decide na yun kasi nandun din yun sa Rome Statute na hindi po sila pwede mag-vote. Pagkos unanimous po yung naging decision po ng plenary of judges na ibasura yung application for disqualification ng defense. Apo. And then, attorney, tama po ba nag-file daw po ulit ang prosecution ng panibagong batch ng mga evidences laban kay dating Pangulong Duterte? Kung tama ako, pang-11th, ika-11 batch daw po ng mga ebidensya. Ano pa kaya, attorney, yung nilalaman po nun? Kung pwede po mabanggit. Alright, saya mga kababayan, no? Grabe, anong masasabi ninyo dyan, mga kababayan? Mukhang lahat na lang ng diskarte, no? Mukhang nahaharang at talaga namang sa panahon na to, sa tingin natin, no? Minamalas talaga, no? Lahat ng strategy ng mga Duterte, mga kababayan. Grabe. No, kasi nga, 'di ba? Una, gusto nilang ipatanggal itong mga judges na 'to. No, itong dalawang judges na 'to, mga kababayan. No, para siguro meron silang gustong maipasok na judge. No, pero hindi yan napagbigyan ng ICC. 'Di ba? Tapos yung isa, no, yung sinasabi nila, yung paghuli, no, dito sa dating Pangulong Duterte. No, na walang na illegal daw di umano dahil wala pa naman daw kaso, kaysa ganito, kaysa ganyan. No, pero dito in-explain na po pwede pala siyang hulihin, no? Basta merong warrant, mga kababayan, pwede siyang hulihin kahit wala pang kaso. Kumbaga, to follow, no, yung kaso basta nakapaloob sa Rome Statute, no, o sa ruling ng ICC yung mga kaso na isasampa. Diba? So, since na pumasok po lahat, no, yung mga kaso nga isinampa, no, diyan kay dating Pangulong Duterte sa ICC, no, do sa ruling o sa Rome Statute, talagang sok sa banga to, mga babae. Parang ganon, no, yung nilalaman nitong balita na to. So, anong masasabi ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.